Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Balik po tayo sa interview natin ha. May kasama tayo ngayon dito sa gilid ko. Tanungin natin, isang OFW din po. Tanungin natin kung sino pangalan niya. Sino pangalan mo? Introduce mo muna. Hi, ako nga pala si Randon Gakad from Pangasinan sa Philippines. Shoutout sa mga Okay. taga Pangasinan. Ngayon, kanina, kausap ko si Elmer. Ngayon, ikaw naman kausapin ko. Anong ma-advise mo muna sa mga bagong OFW na pupunta dito sa Saudi? Siyempre, as a OFW, first time ko rin kasing mag-abroad. Ang sa experience ko, dapat bago kayo umalis ng Pilipinas dapat talagang buo yung desisyon nyo na mag-abroad. Kasi Oo, ang desisyon. itong pag-abroad kasi hindi siya biro-biro eh. Once na nandito ka na, kailangan mo na tapusin yung kontrata mo. Hindi ka na pwedeng bumalik, hindi ka na pwedeng umatras. Kailangan mo siya tapusin. Dapat buo yung loob mo. Yun. Ano, may pamilya ka na ba? Wala? Wala pa. Wala pa, binata Inshallah. pa. Inshallah. So ito example, binata pa ito. So nung bago ka, ilang taon ka na pala dito? 2 years and 3 months. So 2 years and 3 months. So anong experience mo sa 2 years and 3 months mo? Sa experience ko dito, talaga hindi ako magsisinungaling. No? Ang Saudi kasi napakahigpit. Napakahigpit na bansa yan. So, napakadisiplinado rin. Pagdating ko dito, syempre, ang unang-unang nawala yung mga vices ko, yung mga bisyo ko sa Pilipinas. Gaya ng pag-inom, lahat. Bawal dito. Kaya, sa first time ko, medyo na-culture shock ako. Pero nung tumagal-tagal na, medyo na-overcome naman. At ito ngayon, medyo na-enjoy na namin. Tama. Ang importante na enjoy. So sa mga bagong OFW nga pupunta dito sa Saudi, anong ma-advise mo sa kanila? Ayun. Kasi bago lang kayo. Iwasan niyo yung mga proud dito. Ayun lang. Maraming proud dito. Oo. Ganun talaga pag Saudi, no? Number one, advice mo muna sa kanila. Huwag yung buraot muna. Alangan naman buraot sila kagad. Ang makapal, matibay. Oo, yun. Ang muto Tama kayo dyan. ang muto ka mga OFW dito, yung iba, pag makapal, matibay. Oo. Di bali pagod, hindi bali tamad, basta hindi pagod. Oo. Hindi, ma-advise mo muna sa mga Hindi, bagong advice ko OFW lang. muna. Sa mga bagong OFW, dapat enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang ba? Okay. Kasi once na pag parang feeling nyo, burden sa inyo yung araw-araw, lalong tumatagal yung panahon. Tama. Kaya dapat araw-araw enjoy nyo lang, refresh nyo lang. Unang-unang magdasal, tiwala sa Panginoon. Yun. Dahil malayo tayo sa pamilya, siyempre pag nagkasakit tayo, sarili natin, dala natin sa hospital. Walang tutulong dito sa atin, kundi sarili lang natin, no? Tapos siguro pag fresh ka pa siguro or bago ka pumunta siguro dito mag-abroad, kailangan number one, lakas ng loob siguro. Oo, yun ang number one. Tama. Kung binata ka, syempre may maiwan ka rin mga syota sa Pinas. Mga syota. Oo, syempre dami eh. Siguro hindi naman pwedeng binata, isa lang yung syota, di ba? Marami. Isa lang. Oh, isa lang ba? Pag may asawa, syempre, yung mga anak mo, dapat malakas yung loob mo pag first time ka. No, okay. So, ano experience mo pala nung nandito ka na, no? Yung paano mo na overcome lahat-lahat yung mga fear mo, yung mga problems nga na-encounter mo for more than 2 years. Ayun nga, yung unang-una nga, tiwala talaga sa Diyos. Dasal ang number 1. Tapos pag medyo di mawawala sa OFW yung homesick, number 1 na nasakit dito sa OFW, homesick. Ang gagawin mo lang is tawagan mo pamilya mo, tapos libangin mo yung sarili mo. Katulad ko ako kasi tumutugtog ako ng gitara. Once na nakakaramdam ako ng lungkot, in-express ko yung emotion ko sa gitara. Yung gitara ko, nililibang ko yung sarili ko kasi once na in-entertain mo yung pagiging loneliness mo, doon na ipapasok yung anxiety, depression. Dapat nililibangin mo yung sarili. Tama. So ngayong pandemic, okay? So mas lalong Lalo. grabe talaga ang lungkot, ang sari-sari na yung pumapasok sa emotions namin dito ng mga OFW. Pero in spite of that, kailangan pa rin namin bumangon para sa pamilya namin. Okay? Ngayon, pauwi ka na. Magbabakasyon. First time magbabakasyon. Ano bang feelings? Sige, tanongin nga natin. Dapat ngayon, ganito kasi yan.
surprise talaga yung ano eh. Surprise talaga yung pag-uwi ko eh. So dapat bago ako makauwi sa kanila ay pagkarating ko sa Pilipinas sa kaya upload to ah. Oo, sige. Kasi Sige, surprise sige. na Oo, eh. sige. Surprise eh. Baka makita lang naman na. Oo. Shout out sa mga family ko. Pauwi na ako ng January 5. Oo. Kita-kits Eh, ba't sinabi So, mo? hindi, ano bang preparations mo? Ang preparations ko talaga. Siyempre, unang-una pasalubong. Salubong, okay. Pasalubong. First time yan. ha? First timer nga uwi. Oo. Oo. Yung first na bakasyon ko to sa Pilipinas. Anong feelings? Anong feelings nga malapit ng bakasyon saya. mo? Sobrang saya. Lalo na ngayon, araw na lang binibilang. Araw na Parang lang. ano na, countdown na ako eh. Ah! Ayan. Ang saya, saya sarap sa pakiramdam. Sa wakas na mababayaran na yung pagtitiis ko dito ng 2 taon. Oh, pagtitiis. Okay? So, ang problema, pagdating mo may quarantine pa, hindi pa ganun ka, no? Pero okay lang. Importante makita yung Yeah. pamilya. Pa-refresh yung utak. Refresh. Okay. Sige, salamat. Good luck sa inyo lahat, no? Ang nakikinig. Paki-like naman kung gusto. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.